Ipadedeport ng Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves na itinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Kasunod po yan ang pag-aresto sa dating kongresista ng Immigration Police. Saksi, si Salima Refran. Hindi na nakapalag si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves nang arestuhin ng mga otoridad sa kanyang bahay sa Dili, Timor-Leste, alas 8 ng gabi roon. Maging ang kanyang abogadong mahigpit ang pagkakayakap sa kanya, kasama rin kinuha ng mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of Interior doon. Ang video ng pag-aresto ipinost sa social media ng anak ni Teves na si Axel. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. We are held against our will. They are not letting me go, and they don't have sira laiha mandado. Wala rin daw access kay Teves ang kanyang mga abogado, kaya ang kanyang legal team naghain na ng petition for habeas corpus. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice itinangging may private plane na dumating sa Timor-Leste. Git ng DOJ, wala pa silang natatanggap na anumang legal na dokumento kaugnay ng pag-aresto kay Teves. Naghihintay daw sila ng aksyon ng Timor-Leste kung ide-deport ba si Teves bilang undocumented foreigner o may extradite tulad ng hiling ng Pilipinas. March 2024, unang inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste si Teves. Itinuturo siyang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. April 2023, nakalis siya ng Pilipinas papuntang Timor-Leste. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Itinuturing din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Pero kahit na-aresto noon, pinalaya rin siya kalaunan ng pagbigyan ng kanyang petisyon na habeas corpus. Humiling din siya ng asylum doon. Hiniling naman ng gobyerno ng Pilipinas ang extradition. Una itong pinagbigyan pero binasura rin kalaunan ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Teves. Ang desisyong yan, inaapila pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod niyan, nagpahayag si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Ilang araw naman bago ang ASEAN Summit ngayong buwan, nagpahayag ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN membership bid ng Timor-Leste. Kasunod ng summit, inaresto si Teves ng Immigration Police kagabi. Ayon sa tagapagsalita ng gobyerno ng Timor-Leste, seryoso at di katanggap-tanggap ang presensya ni Teves sa kanilang teritoryo. Ang pananatili raw ni Teves sa mahigit 2 taon doon ay nakakaapekto na sa bilateral relations ng Timor-Leste at ng Pilipinas at may implikasyon sa kanilang seguridad. Sa bisa ng administrative decision ng kanilang Ministry of the Interior, ipadedeport daw si Teves dahil nasa Timor-Leste siya kahit wala raw siyang valid visa o legal authorization at kanselado na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang hawak niyang pasaporte. Ayon sa byuda ni Degamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo, isang makabulangang hakbang tungo sa katarungan ang pag-aresto kay Teves. Patuloy pa rin ang kanilang panawagan na mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.